Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Nakaapekto pa rin ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas. Yung habagat po natin kahapon and generally ngayon is hindi po ganun kalakas kung ikukumpare po natin sa habagat natin ng first half po ng last week. Kaya po nasilayan pa rin natin yung haring araw ng umaga hanggang tanghali. Ngunit dahil prevailing pa rin po yung habagat natin, generally mga pagkulan po is mararanasan nga natin ngayong hapon na gabi and possible rin po sa madaling araw. Posible pa din yung periods of heavy rainfall kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And also nakita po natin yung trend ng habagat natin ngayon muling sa mga susunod na araw ay balakas po or posible tayo magkaroon muli ng another strong habagat episode. Kaya po ngayon na-expect natin possible na yung mga occasional rains or posible po yung hanggang sa mga malalakas na pagulan for the area of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales maging sa area din po ng Bataan. And possible din po na meron tayo mga periods of heavy rain po dito sa may Ilocos Norte, Cagayan, Batanes, maging dito din sa Cordillera ni Region, Tarlac, Pampanga, maging dito din po sa bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya po pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Also, meron po tayo minomonitor na dalawang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Unahin po natin itong low pressure area 08E huling namataan sa line 2,395 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Unlikely po itong maging isang ganap na bagyo and palayo din po yung movement nito dito sa ating area of responsibility. And kanina namang 2 PM meron po tayong namataan naman na isa pang circulation or low pressure area galing dito sa mga cloud cluster silangan ng Luzon, Visayas area. Huli pong lokasyon nito is 1,385 kilometers east of Central Luzon. So ngayon, nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility. Ngunit sa mga susunod po na araw, na oras or likely o mayang gabi is papasok na din po ito sa loob ng PAR. Also, posible din po ito ma-develop at maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at ang susunod po na pangalan natin ay Neneng. In terms of RTC development po, meron tayong dalawang scenario. So ito pong si LPA-08F, possible po na sa yung ma-develop habang binabibay niya itong karagatan sa silangan ng Northern Luzon. O sa mga susunod po na araw, possible din na magkaroon tayo ng another circulation dito naman sa west ng Northern Luzon. So either po itong circulation dito sa west ng Northern Luzon o itong si LPA-08F kapag binabibay na po nito yung karagatan silangan ng Northern Luzon, either po sa kanila yung possible na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Yung isa po sa kanila is magiging path na lamang ng dominant system natin. And also, nakita natin na yung movement nila is patungo dito sa may area ng Taiwan. So in terms of direct effect po, possible na maapektuhan itong area ng Batanes ng bagyo directly. And sa mga susunod na araw, ito din pong circulation na ito yung nakita natin na magko-contribute dun sa panlakas ng habagat.